Kamakailan nilabas ang libro ni Primitivo Mijares na Conjugal Dictatorship. Ayon sa mga dilaw, ito raw ay first-hand account ni Mijares na dating chairman ng Media Advisory Council at presidente ng National Press Club noong panahon ni Ferdinand Marcos. Ayon kay Mijares, itong Conjugal Dictatorship ay kwento ng mga ginawa ni President Marcos at Madam Imelda Marcos simula noong huling taon ng dekada 1960s hanggang early 1970s. Itong librong Conjugal Dictatorship ay pinaniniwalaan ng mga dilaw. Ito ay dagdag na katibayan ng kabubuhan ng mga dilaw, lalong-lalo na ang mga historian kuno sa Ateneo de Manila, UP at kung saan pang paaralan na mga hindi gumagamit ng critical thinking at academic methodology. Bakit pang bobo ang libro na Conjugal Dictatorship? Number 1, lahat ng sources ng librong Conjugal Dictatorship walang basihan. Ang sources, pinagmulan ng impormasyon, ay dapat na ayon sa nakasulat na mga kwento o yung tinatawag na oral history ng iba't ibang tao. Si Primitivo Mijares ay dating chairman ng Media Advisory Council at president ng National Press Club. Ibig sabihin, dapat alam ni Mijares kung saan galing ang lahat ng impormasyon na sinasabi niya sa libro. Dahil may karanasan siya sa trabaho niya, dapat alam niya ang original sources. Pagkatapos, dapat ilagay niya kung saan galing ang mga impormasyon. Kaso, hindi niya ginawa ito. Kung pag-aaralan ng masinsinan ng kwento ni Mijares, mapapansin ninyo na tatampakan kayo ng pang-abay at pang-uri ni Mijares upang palabasin na masama ang ginagawa ni Ferdinand Marcos at Imelda Marcos. Kung dilaw ka at hindi mo alam ang pang-abay at pang-uri, bumalik ka ng grade 1. Pagkatapos kayo tambakan ng pang-abay at pang-uri, gagamit si Mijares ng balita sa dyaryo at ididikit niya ang balita na nasa kwento niya upang palabasin na alam niya ang nangyayari sa likod ng balita. Halimbawa, ang sabi ni Mijares sa page 14, the First Lady claimed that Nixon wanted Marcos's martial law to work effectively because he might find a need for a model which he could adopt later on in the United States. Page 14. Itong sinabi raw ni Madam Imelda ay walang basihan sa ibang sources at tangi si Mijares lang ang nakakaalam ng kwento na yan. Wala kayong mahanap na footnote or endnote. Ang footnote or endnote ay sinasama sa nakasulat sa libro, tulad nito, upang malaman kung saan galing ang source ng impormasyon. At dahil walang footnote or endnote ng mga kwento ni Mijares, kung marunong ka gumamit ng critical thinking at malalim ang pag-iisip, malalaman mo na mahirap paniwalaan ang mga sinasabi ni Mijares. Paulit-ulit na gagawin ni Mijares sa libro yan na walang original sources. Dito tayo mapupunta sa pangalawang dahilan kung bakit pang bobo ang libro na Conjugal Dictatorship. Kung pinagsama-sama mo ang chismis, kahit gaano karami pa ang chismis at pagdugtungin mo ang mga chismis, chismis pa rin yan. Chismis pa rin ang mga chismis hanggang mapatunayan mo na totoo. Halimbawa, sa page 235 hanggang 236 ng libro, ang storya ni Fortunato Bayutlang. The case of Fortunato Bayutlang came to us in a letter sent through a missionary which has a mission in Mindanao. It contains an account of the torture and murder of Fortunato Bayutlang, a salesman for a pharmaceutical firm in Davao. The identity of the author, as well as his religious order, were withheld for obvious reasons. Page 235 hanggang 236. Sino ang nagsulat ng Bayutlang na letter? Hindi alam. Madaling magsulat ng withheld for obvious reasons. Ang hindi pagsama ng pinanggalingan ng sulat para lang kunwari takot yung nagsulat. Sa katotohanan, kahit sinong bobo ang kayang magsulat ng pausong withheld for obvious reasons upang palabasin na masama si Marcos. Ang pinakamagandang paghahambing sa pauso na yan si Bato-Bato at si Las Cañas. Iharap mo sa kamera ang dalawang inutil na bobo na ito na nagsasabi na pumapatay ng tao si President Duterte. Ang maniniwala lang sa kanila, kapwa nila bobo at inutil dahil sa loob ng korte o hukuman walang hustisya, ang maniniwala sa hearsay. Chismis. Paano mapapatunayan na totoo ang chismis? Dito papasok yung pinaka-maaasahang paraan kung paano patunayan ni Mijares na totoo ang ginawa niya.